Magandang umaga. Ako po si Carl Tulfo, kasama ko si Bitag Tonet at Bitag Dean. Kami po muna makakasama nyo muna dito sa hashtag Ipabitag Mo. Bago natin ipresenta at imbestigahan ang mga sumbong ngayong araw, nais muna nating pasalamatan ang ating mga public service sponsors at partners. Panoorin muna natin to. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag Ipabitag Mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Nagpapasalamat ang hashtag Ipabitag Mo sa Max Mango. Libreng refreshments at shakes para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ipabitag Mo. Max Mango, your perfect thirst quencher. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng Bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang hashtag Ipabitag Mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Maraming salamat sa mga sponsors sa patuloy na pakikipagtulungan ninyo sa hashtag Ipabitag Mo and sa advokasya namin. Para sa inyong mga reklamo't sumbong, bukas ang Bitag Action Center mula Lunes hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 2 lamang po ng hapon. Karagdagang paalala lang na sarado po ang aming Action Center mula December 25 hanggang January 2. Pansamantala ay maaari kayo magpadala ng mga reklamo sa aming mga social media accounts. Kaya anumang problema, reklamo, sumbong, bibigyan ng agarang aksyon at solusyon na nag-iisang pambansang sumbungan. Sa ngalan po ng aking ama na si Ben Tulfo, ito ang hashtag Ipabitag Mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ipabitag Mo. Update, may aksyon na sa kaso ng manggagawang naputulan ng daliri. Kaya naman ako lumapit ako sa hashtag Babitag Mo dahil nga sa dahilan na tinanggal niya ako na wala malang dahilan. Matanda na rin ako, papalitan na lang. Nagulat nga po ako Bakit ganun niyang ginawa sa akin na tinanggal nilang ako walang dahilan. Asawa ko namatay sa aksidente. Motor niya na-impound, ayaw i-release, susi nawawala. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Ngayon naman sa una natin pag-uusapan na meron tayong unang update dito. Kaya nung nakaraan nakipag-ugnayan tayo sa Business Permit Licensing Office ng Valenzuela or BPLO. Para ito sa kaso ni Justin Yanong. Si Justin ay isang machine operator na aksidente habang nagtatrabaho sa Solar Rich Food Manufacturing. Mayroon ng update ang kasong ito. Kaya balikan natin ang mga detalye, panoorin. Nanginayang ko sila sa 900 na pang anti-tetanus kasi tinapon po ako nila sa barangay. Ma'am, yung permits, di ba, na binibigay ng City Hall, especially yung BPLO, it's usually a privilege, di pa po ba? Yes po, opo. Privilehiyo siya. Kung meron po kami makikitang paglabas, pwede pong ma-revoke po yung business permit niya. Paano naman, Ma'am Angie? Balita kasi namin, pinatawag na ng 2 beses ng Workers Affairs Office ng Valenzuela kasi hindi naman sumisipot. Kumbaga parang pambabastos na sa LGU to na pinatawag ka pero hindi ka sumisipot. Tulad na ito kasi, may nangyaring aksidente, saan sila aasa? Oo nga, nagamot mo yung tao and physically, nakakakos siya ng toll. And dapat kailangan intindihin ng mga company. Take care of your people and they will take care of you. Yun lang naman yun Naging mabilis ang aksyon ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela sa kasong ito. Nitong December 13, 2023, nagpadala ng letter of invitation ang BPLO Valenzuela sa Solar Rich. Subalit tumangging pumirma ng receiving copy ang representative ng kumpanya. December 14, 2023, umatandaman sa pagpapatawag ang Solar Rich at nagbigay ng mga dokumento na nagsasabi na hindi sila nagkulang sa pagbigay ng pangangailangan ng nagrereklamong si Justin Yanong.
So, ang mga dokumento na ipinadala ng SolarRich ay ang mga sumusunod: resibo ng mga biniling gamot, official receipt ng medical expenses, GCash receipt, reseta sa mga gamot at iba pang mga gastusin. Ipaalalahanan lang natin yung manunood, no? Hindi lang to ang issue ni Justin Yanong yung nagiging issue dito. Tama. Kundi maging doon sa mga ibang trabahador pa. No? Kasi sabi nga, naging daan lang si Justin Yanong para malaman natin na hindi nagbabayad dito ng mga mandatories. Tama, Yes. yun No? ang punto. Para magkaroon ng kaliwanagan doon sa ating mga manunood. Okay? Dahil dyan, makakausap natin ulit ngayon sa kabilang linya, si Justin Yanong. Justin, magandang umaga sa'yo. Maganda din na umaga. Oo. Justin, naka-live tayo ngayon sa IBC TV 13 at CLTV 36. Kasama mo ngayon si Carl Tulfo, ako, si Bitag Tonet, and Bitag Dean. Ngayon naman, kwenta mo nga sa amin kung ano nangyari nung pagkatapos i-ere ng ipabitag mo yung reklamo mo. Okay, sige, no? Medyo malabo yung linya ni Justin, no? Ayun. Sige, before na lang tayo pumunta kay Justin, dumiretso muna tayo kay Attorney Ulysses Gallego Sr. Siya yung head ng BPLO Valenzuela. Kasi sila yung humawak ng kaso, ha? Attorney Yuli, magandang hapon po. Yes, ma'am. Magandang hapon. Kamusta ka po, Attorney Yuli? Medyo may sipon at saka ubo, ma'am. Oo. Uso yata sa Uso panahon. yun ngayon Oo. Usong-uso ngayon, po. Attorney Yuli, live po tayo ngayon, sa aming, CLTV 36, IBC 13, at aming social media platforms po. Kasama ko po, sa tabi ko po, si Carl Tulfo, at ang isa po ay si Bitag Dean. Ay, magandang hapon po sa lahat ng nakikinig. Magandang hapon po. Apo. Sir, kwentuhan nyo kami, sir, kung ano nangyari dito sa kaso ni Justin Yanong. Ano po ang mga developments nung nakaraang mga araw? Sure, ganito, no? Nung na-receive namin yung tawag mula sa inyo, agad-agad nagpadala kami ng imbitasyon sa SolarRich Food Manufacturing. December 12 po namin pinadala yung imbitasyon sa management para sa isang pagpupulong na gaganapin noong December 14 ng ikadalawa ng hapon. So, dumating naman po yung representative ng SolarRich, tumugon po doon sa ating panyaya sa kanya na isang pagpupulong, no. So, doon sa pagpupulong na sinabi nga nila na si Justin ay kanilang empleyado at nagkaroon ng sugat yata doon sa kanyang daliri. Putol daliri, sir. Naputulan ng daliri. Oo. Hindi ko po may confirm kung naputol nga po yung daliri, pero yung sinubmit po nila na dokumento, meron dito na parang ng doktor, parang reseta ng doktor at saka yung mga resibo na pinagbilhan ng Sir, matanong ko lang po kung nasilip ba ng BPLO yung pagbabayad ng mandatories ng company nito sa kanilang mga tao? If kumpleto sila. Hindi po sir, hindi po namin na-inquire o na-ipagtanong sa kanila. Bakit po, sir? Oo, kasi ganito sir, ang pagkakaintindi namin, yung complaint kasi sa SolarRich ay patungkol dito sa kay Justin Yanong. So, yun, hindi po namin nagawa na ipagtanong yung kanilang mga Ang pagkakalam ko po na endorse na yata ito sa Workers Affairs Office. Opo. So, yun, pinaubaya na po namin sa Workers Affairs Office yung
hahawak patungkol doon sa mga labor standard benefits ng ating mga empleyado. Well, tama naman sir, no? Since yung BPLO is only in charge of inspecting yung mismong business and making sure lang kung talagang tumutupad sila sa batas. Kapag siguro sir, no, pagdating sa mga labor or benefits, siguro kapag ano na yun, mostly DOLE or NLRC na yung umahawak nun sir? Or labor affairs ng munisipyo or city hall? Yes sir, tama po. Medyo nagbibigay din kami ng, syempre, ng respeto doon sa mga opisina na yan kasi sila yung mas nakakaalam kasi ng mga ano na yan mga usapin na ganun Pero Attorney Yul, kasi ang pinag-uusapan nga natin dito is labor standards and po. Ito kasi business po, tama po, food, tao, services. So, di ba po dapat kakibat nito good standing po ang inyong negosyo, walang nilalabag po na alituntunin sa batas natin, po? Dapat good standing ang Isa po ba yan sa tinitingnan natin dyan sa BPLO na dapat ay good standing ang inyong business para mabigyan po kayo ng permits ng BPLO? Yes ma'am, tama po 'yan. Actually doon sa kanilang mga business permits expressly provided po doon na dapat yung lahat ng mga nabigyan ng business permits at binigyan ng permiso para mga lakal dito sa Valenzuela ay sumusunod sa mga batas, whether lokal yan na ordinansa o patakaran o kaya national na mga policies natin. So yun po yung mga natin. Yun yung dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga inspections. Attorney Ulysses, si Bitag din po ito ng kasamahan po ni Sir Carl sa kanimang tinatingin sa studio. Attorney, I have a question lang So paano po kaya kung sakaling yung isang kumpanya ay hindi naguhulog ng mga mandatory benefits, ito ba ay pwedeng maka-apekto or ma-revoke yung kanilang license? Kasi di ba dapat compliant ang isang business sa ating labor code po kasi mandatory benefits kailangan mayroon yung mga empleyado. So what if ganitong instance po na hindi sila nagko-comply sa ganong sa labor code na walang mga mandatory benefits yung mga empleyado? Makaka-apekto po kaya ito, attorney, dito sa business permit ng company? Yes sir. As soon na merong findings na meron silang mga deficiencies at yan ay may magiging basis natin para ma-consider yung kanilang issuance ng kanilang business permit. Kasi sir, pagdating dito kay Justin Yanong, sa tagal niya kasi sa company, tapos hindi nakakapagbayad ng SSS. Sana kung nabayaran to, hindi to naghahabol. Kasi pwede naman niya to i-apply sa employment compensation Tama po ba? Tama po. So, naging daan lang tong reklamo ni Justin para po mabuksan yung problema talaga dun sa kumpanya na SolarRich. Tama po. So, attorney, ano na lang yung naging hakbang, naging ng BPLO po dun sa pagpapatawag, ano po ang napag-usapan, ano ang naging action na? Ganito ma'am, kasi yun nga, yung usapin ay ngayon, may hawak Workers Office. So kung merong Workers Affairs Office, so yun yung magiging basis namin para sa yung action namin. At the same time, siguro hindi rin namin sinasantabi na magkaroon din ng magandang pag-uusap yung management at saka si Mr. Yanong at kung gano'n ang mangyayari, syempre mas gusto natin na magkasundo na lang sila doon sa kanilang usapin. Opo, tama po. Para hindi na umabot kung saan pa man po. Ano po? Yes ma'am, opo. Yun kasi yung win-win solution dito sa Magkakaroon pa po ba ng pagpapatawag ulit po? Ma'am, ganito. Kung sakaling kung bukas naman po yung aming opisina, kung sakaling gustong humingi pa ng tulong ni Mr. Yanong, at kung anong pwede naming tulong na maiabot sa kanya,
patungkol sa kanyang employment sa SolarRidge, willing po kami na mag-extend po ng tulong sa kanya. Opo. Pero sana sabihin niya kung paano kami makakatulong para mula roon magkagawa kami na hakbang para may parating sa SolarRidge yung kanyang mga hinihingi or gustong tulong na makuha. Papasok na po ang 2024, so marami na pong magre-renew. Kabilang na po itong SolarRidge. Tama. Kasi ano pa naman siya. So siguro, yes ma'am, kasi wala tayong sa 2020 kasi yung renewal kasi ng business permit natin ay January 2024. So in-expect po namin na mag-renew po ng business permit lahat ng mga tawag dito, mga business negosyo establishment dito sa Valenzuela po. Opo. O sana po masilip po natin yung other side po na sinasabi natin. Ano po? Doon sa mga mandatories po. Yes po. Sabihin lang po kasi ganito po. Wala po kasi kaming basis doon sa So sana kung merong written sana na letter or si Mr. Yanong sa amin. Opo. Para at least may ipapakita din kami doon sa SolarRidge kung ano yung mga hinihingi pa. Kasi wala kaming dokumento na hawak na magiging katibayan na si Mr. Yanong ay humihingi ng mga labor standard benefits na hindi na ibibigay sa kanya. Okay, sige po. Mario, papupuntahin po namin sa inyo po, sa inyong tanggapan po itong si Mr. Yanong. Yes ma'am, opo. Palagi bukas po ang aming tanggapan para sa kanya. Ayun sir, at maraming salamat sa inyong pagtanggap ng aming tawag at tuluyan kami makikipag-ugnayan sa inyo sir tungkol dito sa case ni Justin Yanong. Sige po. Maraming salamat po. Apo, magandang hapon po. Thank you po, Attorney Yul. If it's not for the people, hindi mabubuo ang kumpanya. And again, it cannot just be yung mga higher-ups there. It should be also yung mga nasa ibaba. They should be well taken care of. Happy people, happy company. And therefore, magkakaroon ng mas magandang at mas maraming hopefully mga blessings kapag dating sa ganun. No? At yun Justin, nandiyan ka pa ba sa linya? Medyo anong linya ni Justin? Justin, nandiyan ka pa ba? Pwede bang pakiredial natin si Justin? Pakitawagan na lang ulit natin si Justin. Ako, Sir Carl, naging witness ako kung gaano kabilis kumilos itong Valenzuela, no? Lalo na dyan sa pamunuan po sa Valenzuela City Hall. Lagi po pag nilalapit natin sa kanila, ay action kaagad. Kaya dyan humahanga ang bitag, no? Kung gaano sila ka-efficient nga doon sa kanilang ginagawa. Sabi nga nila laging katulungan ng bitag at ang Valenzuela City Hall pagdating sa mga ganito. Kasi nagiging hindi lahat na mga negosyo, sa dami ng negosyo sa Valenzuela, ay sabi nga, noong mayor pa dati na si Rex Gatchalian, Mayor Rex Gatchalian, na hindi lahat na susundan nila. So nagiging magandang platform tayo para yung mga lumalapit sa atin na ipaparating natin sa kanila and then na-actionan nila yung problema. And actually maganda naman kasi yun for isang municipality or city na talagang makatutok sa mga negosyo. Kasi wala naman problema talaga na magnegosyo. Kailangan lang talaga na gawan ng paraan na magkaroon ng balance ba? Balance na takbo ng company wherein the people are okay tapos maganda din yung takbo ng negosyo. Yun yung maganda din natin na pinopromote dito. No? Tama kayo dyan, no, Sir Carl? Kasi tulad nga ng sinabi mo kanina, actually yung success ng isang company, hindi yan kundi dahil sa mga empleyado, kumbaga yung mga nasa ilalim. Sila talaga yung bumubuo or kumbaga bumubuhat sa success ng isang kumpanya. So ito nga LGU na Valenzuela, talagang yung pagiging stricto nila, kailangan talagang silipin nila yung mga bawat establishmento kasi nga hindi lang naman dapat iniisip ng mga negosyante yung kumbaga yung economic activity or yung growth sa LGU, kung hindi pati yung welfare rin sana
ng mga empleyado. Again, paulitin natin ang bitag po, hindi po kami anti-business. So, paulit-ulit po natin yan. Nandito lang kami, pinupuna natin yung mga businesses po na mayroong problema na hindi sumusunod po doon sa alituntunin ng batas natin. Doon po kami, pero hindi po natin hiling na matanggalan o maalis yung isang negosyo. Kasi isang business po, nakakatulong yan sa ekonomiya eh. Ekonomiya ng isang barangay man yan o isang lugar, dagdag trabaho. So sana doon sa mga nagninegosyo nga, sabi nga natin, ay kaakibat ng pag-angat ninyo ng negosyo, sana hindi naman makalimutan yung katulad yung mga mandato ng gobyerno na mabayaran po nila. Kumbaga, kung umangat kayo, iangat nyo rin yung mga tauhan ninyo. Huwag nyo silang papabayaan. Kasi nga, sila rin yung nagiging dahilan ng success ng isang negosyo. Kasi kung wala kang tao, paano mag-uusbong, di ba, yung negosyo mo? So, kailangan patas lang. Yes. And kaya yun na talagang importante na kailangan natin alahanin yung mga pinag-usapan natin ngayon, no? So, nandiyan na sa linya si Justin. Yes. Sir Carl. Ngayon naman, kakausapin na natin ulit ngayon si Justin para kamustahin siya. Justin, nandiyan ka na ba? Ayan, no? Justin, kamusta naman yung kalagayan mo ngayon pagkatapos ng pag-uusap? Okay na naman po. Ano nangyari? Kwento mo kung narinig ko ay nagkaroon ba ng pag-uusap ba sa inyo between you and the company or ano nangyari? Kwento mo nga sa amin. Wala pa naman po. Ano yun? Hello, Justin? Hello po, sir. Wala pang confirmed date kung kailan pa kayo nag-usap. 7, sir. Sorry, ano yun? 27 po, sir, na gusto po sa 27 ng? Ali po. Ng January 27? Ay, December po. Ay, October po. Ha? Kailan? October, December na ngayon. Anong kailan? Hindi ko pa maintindihan. Namiss ko po. Okay. Sige, ano natin si Justin, hindi tayo magkaintindihan kanina pa, no? Siguro magpaalam na lang tayo kay Justin at Justin, narinig mo ba kami? Ano po, sir? Wala. Okay. Sige, maraming salamat Justin Yanong sa pagtanggap ng aming tawag, no? At yun ang talagang kailangan natin alahanin na may mga bagay na kailangan bigyan diin kapag dating sa isang kampanya. No? Tulungan na lang siguro natin si Justin na kasi nahihirapan tayong tawagan siya. Doon sabi naman ni Attorney Ulysses ng BPLO is kailangan lang makarating sa kanila yung sumbong tungkol dun sa mga SSS, yung mga mandatories, para magawa nila ng paraan yung pag-ano. Pero, yun na nga, napatawag naman yung SolarRich na yung una, yun yung problema ni Justin, na hindi umaharap. Tama. No? Napaharap ngayon itong BPLO na nakausap na nila, nakita na nila. So, ngayon yung next step na lang na sinasabi ni BPLO is yung check nga, dahil malapit na mag-renew itong mga to. So, magkukumahog na itong mga establishment na ayusin yung kanilang mga permits. So isa ito sa mga titingnan, sabi ni Attorney Ulysses, isa ito sa mga titingnan sa SolarRich. Ibig sabihin, may tatak na sila doon sa BPLO. Ang ibig sabihin ni Bitag Tonet dito is markado na sila. So kailangan na natin alahanin na talagang pagdating sa ganyang klaseng negosyo, dapat talagang tutukan natin yung mga tao. At kagaya nga ng sabi mo kanina na talagang yung kapag dating sa mga company na ganyan, yung mga benefits ay importante, no? Yes. At tuluyan na makikipag-ugnayan pa rin ng Bitag dito kay Justin at sa BPLO at sa mga iba pang mga agency para magkaroon ng maayos na solusyon para dito kay Justin, no? At doon nagtatapos ang ating unang sumbong at ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo, may tatak Bitag, tatak Ben Tulfo. Ito ang hashtag ipabitag mo. Susunod.
Kaya naman ako lumapit ako kasi sa hashtag babitag mo dahil nga sa dahilan na tinanggal niya ako na wala malang dahilan. Matanda na rin ako, papalitan na lang. Nagulat nga po ako eh. Bakit ganun niya ang ginawa sa akin na tinanggal nilang ako walang dahilan. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Pambansang sumbong ipabitag mo! Nagbabalik ang hashtag ipabitag mo. Ngayon naman nasusunod na tayo sa pangalawang sumbong na mahigit 3 dekada nang nagtatrabaho sa kanyang kumpanya ang isang 61 years old na si Tatay Ricardo. Ayon sa kanya sa pagiging empleyado raw sa kumpanyang ito, halos umikot ang kanyang buhay. Kaya naman nitong nakaraang buwan, labis ang pagkabigla ni Tatay Ricardo nang malaman niya na siya raw ay tatanggalin na daw sa kanyang trabaho. Ang buong detalye ng sumbong, panoorin. Ako nga pala si Ricardo Macabit, bilang nanarbuhan sa kumpanyang Hilton Receive Logistic Services. Kaya naman ako lumapit ako kasi sa hashtag babitag mo dahil nga sa dahilan na tinanggal niya ako na wala malang dahilan na sabi ng anak, matanda na rin ako, papalitan na lang. Hindi magandang biro yun kasi kaya nung sinabi ko, yung sweldo ko, kukunin ko na lang kasi may yung karating buwan. Ang sagot sa akin, sabi niya, kaltas na lang sa utang mo, 10,000. Sabi ko, ganun na lang ba? Sabi ko, boss, kahit 1,000 mo man lang, papalayin mo muna ako kasi wala akong pera. Hindi siya sumasagot. Isipin, hindi biro yun. Tatagal pa naman na magsasama namin, ganun na lang. Wala po kaming tampuhan kahit nagulat nga po ako eh. Bakit ganun niya ang ginawa sa akin na tinanggal nilang ako, walang dahilan. Sana, sir, matulungan niyo ako na maano yung problema ko, bakit yung serbisyo ko na mabigyan man lang sana ako kahit konti. Yun lang mahinihiling ko sa kanya eh. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Bago natin interviewin si Sir Ricardo, ito muna yung ilang detalye na ibinahagi niya sa atin. So, 31 years na raw siyang nanilbihan bilang isang katiwala sa kumpanyang IntelliServe Logistics Services sa Maynila. December 2022, biniro ng anak ng may-ari ng kumpanya si Ricardo na palitan na ito sa trabaho dahil matanda na raw ito. November 2023, bigla na lang daw tinanggal sa trabaho si Sir Ricardo Macabit sa hindi malamang dahilan. Ayon sa kanya, walang inisyu na payslip ang kumpanya. Bukod pa roon ay wala rin daw siyang mga mandatory benefits. Gustong makuha ni Sir Ricardo ang kanyang huling sweldo, bonus at 13th month pay. So yun yung kanyang hinahabol sa kumpanya. Ma'am Tonet, Sir Carl. Tagal na rin yan, 3 dekada. 3 dekada na siya sa kumpanya. Walang payslip, walang mandatories. So sa tagal na yun, okay, sige. Makakausap natin ngayon live si Tatay Ricardo Macabit. Magandang umaga sa'yo. Kamusta po kayo? Okay lang po. Okay. So ano po itong nilalapit niyo po dito sa hashtag ipabitag mo? Kasi gusto ko po nga bigyan linaw yung pagtanggal nila sa akin kung anong dahilan. Na kahit minsan hindi man lang kami nagkalitan o ano man. Di ba nahuli nga nung nagkaroon ng problema yung garahe namin na natapon yung langis pinatawag siya ng Coast Guard, di siya sumipot Okay, teka. Bago tayo Malayo na tayo ng ano. Okay. Ano na tayo? Ganito muna, yung gusto muna natin na gawan ng paraan is yung sumbong mo. Kung ano man yung meron ka pang problema dun sa anak ng dati mong amo, kung ano man, iba-iba ng usapan yon. Okay? So, nung nangyari yung pagkatanggal mo, kwento mo nga yung mga processor or yung mga sunod-sunod na pangyari bago ka natanggal? Hindi, sabi niya sa akin, parang biro na totoo, sabi sa akin, sa katapusan, pahinga ka muna. Sabi ko, boss, yung sahod ko. Sabi niya, wala akong pera ngayon. Sabi ko, pabalin mo na kahit magkano. Sabi niya, ikaltas mo lang sa utang mo. Sabi ko, bakit ganun? Alis lang ba ako kahit piso wala? Kasi inantay ko ng tawag niya, kung tatawagan niya ako, wala. Tapos ano yung naging trabaho nyo dun sa lugar ng pinagtrabahoan mo natin? Akin na lahat. Hindi, ano nga? Sabihin mo sa amin kung anong Latiro, painter, welder. Ano bang klaseng negosyo yung
sa dati mo amo? Tracking. Tracking. Opo. So all around ka. All around ako. Mm. Lahat ng problema doon sa akin lahat nakaatang. Okay. Kasi di ba siya umaharap eh. Nakita ko 31 years na yung yung taon na bilang empleyado. So, ibig sabihin, itong amo mo, kumbaga close na kayo na ito. Kasi ikaw ba pinakamatagal dito? Opo. O paano ka ba napunta sa kanya? Tapos, syempre, sa 31, 3 dekada, siguro malalim na rin yung pagsasama niya. Tapos biglang ganito, nandito ka sa amin. Nagulat nga ako kasi araw-araw kami nagsasama kami, bilhin pizza, may problema siya, sa akin sinasabi. So, nung time na yun na, nung katapusan, sinabi sa akin, Ricky, pahinga ka muna. Kasi yung anak ko, agad sa'yo eh. Palitan na rin tayo. Sabi niya, ganun boss, wala ba ako? Biniro ko, wala ba ka ako kung binipisyo niya kahit konti, wala, sabi niya. Tama ba yung pagkakarinig ko, yung anak ng amo mo, yung parang ayaw sa'yo, kaya ka tinanggal sa trabaho? Tama ba yan? Parang ganun. Kasi, minsan kasi yung mga tao sa akin lumalapit. So, kuya, wala kami sahod, 3 linggo na, ano ba yan? Pinagsasabihan ko, sabi ko, boss, ganun boss. Kaya natin yung tao, kailangan, pagdating sweldo. Pag napakasweldo ka naman ng gabi, alas 8, matatapos madaling araw. Ano ba yun? So, kumbaga kasi, ikaw yung tumatayo para sa kanila, ikaw yung boses. Oo. So, kumbaga, yun nga, ikaw yung may tapang talaga. Parang sinasama niya sa akin yung ganun, yung ko sa kanya ba? Dahil lumalapit sa'yo. Oo, kasi, sa boss, bigyan mo silang, pagsahod, bigyan mo ko sila ng papel para at least malaman nila kung saan ba galing yung mga bali, saan ba galing yung expenses. Kasi notebook lang papirmahin mo. Siyempre, pagdating ng pera, di alam lang kung saan yung galing yung pera, kapit nagka-utang pa ako. 3 linggo na dito sumasahod, 2 linggo, tapos magka-utang pa ako. Ilang empleyado ba meron dyan sa kumpanya niyo? Mga 20 yata kami. 20 kayo. Ano-anong klaseng tracking company ito? Nagdadala ba kayo ng goods? Sa Jollibee. Halo-halo. Dati kasi ang karga namin Delamita. Mga Delamita karga Sa namin. isang sikat na fast food restaurant. Oo. Tama ba pagkadinig ko, dinamita? Ano yun? Delamita dati karga namin. Bala tsaka Delamita sa dati. Okay. Tama Akala pala. ko mali yung rinig ko eh. Bala tsaka dinamita. Dati yun, dati. Dynamite. Oo, kaya pinalitan na O yung saan dinadala yung ano? iba galing sa ibang bansa. Okay, saan dadala? I-repack dito sa may Bataan. Okay. Pagka-repack sa Pilipinas, ibabalik ulit sa ibang bansa. Okay. Oo. So, ibang ano na yan. Ibang Okay, ngayon. problema na yan siguro. Oo, ngayon, itong muli na kasi nag-pandemic, nawala yun. Yun na lang yung namin, yung Tugo na lang yung Tugo. namin. Tugo at saka yung Sulpicio. So parang nag-outsource po kayo. Yung tracking nyo, outsource po ng Tugo tsaka Sulpicio. Opo. Oo, ng mga barko. Opo. Okay, sige. Ganito, paano po ba kayo tinanggal? Dahil lang sa galit, dahil kayo po ay close lang dun sa mga tao, dahil kayo po yung nilalapitan, dahil kayo yung mga pinakamatanda ron kung ano yung sasabihin natin. Di ko nga alam sa maisip. Kaya na nga tumawag yung tatay sa akin eh. Oo. Sabi ko, Ricky, nagkawin ba tayo? Sabi ko, hindi. Ako lang inaaway nyo eh. Oo. Kasi yung mekaniko, tinanggal nyo, kahit piece duling, hindi nyo binigyan. Sinabihan lang kita na, boss, kahit paano, bigyan mo na naman ng mekaniko natin, dahil higit 2 taon na yan. Alisin mo lang basta-basta. Anong pangalan ng tracking nyo? ILS. ILS. Saan ito matatagpuan? Dito sa Harbor Center. Saan yun? Dito sa Maynila, sa ano. Okay. Malapit sa port area. Opo. So magkano sweldo mo dyan? Kada buwan ka ba? Kada linggo? Dati lingguhan kami. Ngayon, ginawa niyang buwanan kasi nga raw yung Tugo, tagal magbayad. Ginawa yung buwanan. 20,000. Magkano monthly mo? 20,000. 20,000. Pero hindi ka kinakaltasan sa mandatories? Hindi. Walang kaltas sa'yo? Wala. Ano ba yung naging usapan nyo na nung simula ng pagpasok mo? Ikaw ba ay contractual? Ikaw ba ay Wala, basta. empleyado? Kasi nagpa-plug loob kami, wala lang. Kasi So basta sinabi lang na, pasok ka na dito, ako nang bahala sa'yo. parang gano'n ka na siya kasi ako kasi ang baga sa tapat sa kanya eh. Okay. So casual lang to na, ayaw ko na sa'yo. Wala ka na sa susunod na linggo. Alisin ka na. Hindi mo taga tinanggal ah. So, kanina, kung di ka tinawagan ng bitag, tsaka palang sabihin mo sa akin tinanggal. Di mo nga ako tinawagan. So ang inaano mo dito, walang due process na pagkakatakbo Wala. sa'yo. Sabi ko nga, overtime ko, biro mo, trabaho ko na
Mag-service tayo, ay inabot tayo ng 2 araw, magdamag. Kahit piso dulin, hingi ba kayo ng overtime? Wala. Linggo. Nung Pasko nga, bagong taon nga, inabot tayo ng bagong taon doon sa pabrika na kakaservice natin paggawa ng truck eh. Nagbigay ka ba sa akin ng piso? Wala. May wala ka narinig sa akin na ano, yung demand na ano, bakit gano'n. Wala ka narinig sa akin. Si gusto ko tumulong sa inyo, kaya tulungan mo rin ako. Eh ngayon, hinuhulog mo ako. Parang gano'n na nangyari. Kasi yung anak ko kasi ano eh. Kasi yung anak kasi, yung takot siya sa anak eh, pag natin sa garahe, minumura lang siya eh. Okay. At siguro, tatawagan natin mamaya yung mismong amo para makausap din natin mamaya. No? Pero ayon sa DOLE, may sinabi yung DOLE nung nakaraan, na pumunta ka daw sa opisina upang magsampa ng kaso. Pumunta ka na ng DOLE. Hindi pa po. Ilalapit nila sa conciliation, mediation at subukan nilang isettle ang problema. Kung di maayos, iaakyat na lang sa arbitration. Ngunit sa kaso ni Ricardo, pupasok na ito sa illegal dismissal case. Okay. So, ang ibig sabihin pala ng DOLE is sasamahan ka para makapag-file. Yes. No? Yan, if ever na mag-file siya, ito yung sinabi ng DOLE. Na pupunta siya doon, idadaan muna sa mediation process. No, sinasabi na pag-uusapin po kayong dalawa. Pag-uusapin po kayong dalawa. Kung magkasundo doon sa hiling mo, ay magkatugma yung inyong ng inyong amo, edi okay. Kung hindi, iaakyat po yung inyong reklamo. Para magkaroon na maayos na usapan para mabigay sa iyo ang dapat mong makuha. Totoo, dalawa kami nagreklamo. Di ba talaga ako nagreklamo? Hindi, pero ikaw lang naman yun dito. So, ikaw muna yung uunahin namin. Ikaw unahin natin. So, dahil ang dami mong hinaing, ang dami mo, para mailabas natin ang todo, Oo, ay makakausap natin sa kabilang linya po si Mr. Benji Ong. Ito yung iyong inireklamong amo. Magandang umaga po, Mr. Benji. Yes, ma'am. Good afternoon. Yes. Live po tayo ngayon po sa sa IBC 13, CLTV 36 at aming mga social media platforms. Sir Benji, opo, nandito po itong naging kaibigan niyo po ba ito si Mang Ricardo? At yung empleyado, si Mang Ricardo na nagkakaroon ng hinanakit sa pagkakatanggal sa kanya dyan sa inyong kumpanya. Ewan ko ba't ka nang hinanakit sa atin. Kasi sinabi ko sa kanya, Ricky, hindi na ako namamahal. Ayaw na akong pa-duty ng anak ko. Yan na daw mamamahal. Hello? Opo, palakasan po ng konti. Palakasan na lang ng konti para mas marinig. Oo, ma'am. Ganun ba? Sinabi ko po sa kanya. Sabi ko, wala na rin akong budget. Ganun. Sabi ko nga lagi sa kanya. Sabi ko nga, sa kanya, baka pwede tayo makasumaka ng side tayo para may kita na ako. Yung mga sinasabi niya sa kahot, umuwi siya ng Tacloban, bumali siya sa akin. 15,000 din sinasabi niya lagi sa akin, 10,000, di ba? Tapos, pagbalik niya, nagkakandidato pa siya ng kagawad at magpasya sa akin. Hindi naman sa akin. Kandidato kagawad? Ayaw ko ba siya nagagalit sa akin ngayon eh. Biro mo, meron akong aircon dyan sa rep. Aircon ako dyan sa garage. Bagong-bago. Sabi niya sa akin, uwi ko na ito ikakabit ko sa bahay namin. Wala, hindi din ako nagkalong salita. Inuwi niya. Hindi, bagong-bago, hindi pa nagka. Di ba? Wala naman akong, ewan ko, ba't siya nagagalit sa akin? Sinabi ko nga sa kanya, tayo, matagal na tayo. Tama, 30 years kami magkakilala. Pero hindi naman tuloy-tuloy ang trabaho niya. Pero bakit itong mga late lang, mga 2 to 3 years lang namin ito. Pero sir, if I may, si Carl Tulfo po sa ipabitag mo, kasama ko si Tonet and Bitag Din. Ang sasabihin ko lang naman sir is, wala bang halaga sa inyo ang mahigit 31 years na pagtatrabaho nitong hindi naman siya 31 years nagtrabaho po sa akin. Sorry sir, ano yun? 31 years kami nagkakilala. Dati pa yung matagal na.
Talagang 30 years kami magkakilala. Pero hindi naman siyang 30 years nagtrabaho. Okay. O sige sir, ilang Yung ating tinatrabahoan ng yung kumpanya, sirado na po. Wala na. Ganon. Sorry sir, paulit na lang, medyo may feedback lang sir. Opo. Hindi ba? Kaya nga sabi ko nga sa kanya, tayo matagal na tayo nagkakilala. Aywan ko kasi ba't kayo nagtatampo sa akin? Kasi alam mo, mas matalik. Siguro sir, nagtatampo dahil matagal kayong magkakilala at hindi nyo man lang napagtanggol sa inyong anak. Hindi. Sir, naintindihan ko naman na yung anak mo ay namamahala. Naintindihan ko naman yun, sir. Tama naman, you want to give the liberty to your son or daughter to take care of the business. Pero when it comes to certain things, wala bang pwedeng kahit anong pakiusap man dito since matagal yung pagsasama o siguro bigyan mo na lang ng konti ito, ganyan-ganyan si Ricardo. Sabi ko nga sa kanya, lumapit ka sa akin, approachable naman ako. Ganon ba? Wala namang problema sa akin. Hindi ba? Nakita mo, aircon na bagong-bago. Sasabihin niya, uwi ko na ito. Kaso sir, ang issue dito... Hindi lang ako nagdalawang salita. Nakuha ko. Hindi ba? Pero mo. Sir, ganito na lang. Ang concern kasi namin is yung pagkatanggal niya. So, wala na kaming kiber... Sir, sandali. Ang ibig kong sabihin lang naman, ang gusto natin pag-usapan is yung pagkatanggal. Wala akong kiber or wala akong pakialam dun sa mga aircon, cellphone na pinagsasabi ninyo. Ang gusto ko lang naman malaman is bakit nangyari yun, bakit kinakailangan na umabot sa ganon. Pwede naman madali, mag-usap lang naman kayo. O sir, ganito na lang boss, pasensya na medyo kapos kami ngayon. Siguro bigyan na lang kita ng konti. Alam ko naman matagal na tayo nagsama. Maayos sa pakiusap lang naman, sir. Tama. Hindi, alam mo, kasi minsan busy ako. Nung may sinabi sa akin, nagmamadali ako, wala akong budget. Ganun pa. Kaya, kami magkakilala naman. Merong sir, ganito na lang. Nandito si Ricardo. Kung gusto niyo kausapin, Ricardo, anong masasabi mo dito sa dating mong boss? Nung sabi niya sa akin, 10,000 lang utang sa iyo, boss. Grabe ka naman. Parehas naman tayo lumaban, di naman tayo ganun. Ibig sabihin, wala akong sweldo noon. Sir Benji, narinig niyo ba si Ricardo? Anong walang sweldo biro mo? 10,000 lang utang ko sa iyo, wala din naman 15,000, ikaw naman. Kaya nga hinabahan mo naman ang ito. Hindi, kaya nga, aywan ko, kasi siya makakalimutin. Hindi ba? Ang masama, hindi ko siya pinapirma. Hindi ba? Sa akin, wala namang problema. Sige. Konting bagay. Sir Benji? Pwede naman kami. Sir Benji. Sir Benji, excuse po. Opo. Tama po, Sir Benji. Opo, naririnig niyo po ako? Opo. Okay, Sir Benji. Kasi, Sir Benji, hindi po issue dito yung utang o kung ano pa man po yung aircon, yung ganito. Kasi yan ay ng pagkakaibigan nyo. Sabi nyo nga, sa tagal po ng pagkakilala nyo sa isa't isa, na-establish na yun eh. So, may tendency na minsan, na kapag utang siya o nalalapitan po kayo, siguro dahil komportable siya. Dahil sa tagal nyo na nga, hiningi yung aircon o sige po, ibigay na lang natin kasi kaibigan mo naman siya eh. Ang issue po dito kasi, yung walang due process na pagkakatanggal sa kanya sa trabaho, na basta-basta na lang tinanggal. Kahit po sabihin natin, hindi na siya 30 years nagtrabaho sa inyo, kahit pagpalagay mo ng 20 years o 10 years. Ang tanong, may due process ba ang pagkakatanggal sa kanya? Ma'am, ang pakiusap ko sa kanya, tapos alam mo naman ako ng magpahinga ay iba para alam mo siyempre itong mga ginawa na Sir, ganito na lang. Ano ang naging pinag-uusapan po kasi dito, yung naging proseso. So, oo nga, nakiusap ka. Pero ano ang naging proseso ng pagkatanggal niya? Basta-basta naman lang? Alam mo, hindi ko nga siya sabi ko magpahinga mo na tayo. Ganun pa. Para kasi alam mo naman, anak ko gusto niya kaya na mag-manage. Paano? Wala na rin akong budget. So, ang pagpapahinga, ibig sabihin, para magpahinga ka na, ibig sabihin, huwag ka na magtrabaho. Ganun po ba?
Hindi naman sa ganun. Oh, Hindi so ba? paano po? Kaya nga, minsan, para halimbawa may gagawin na naman, kontrata na lang ba, imbis na arawan ba, o buwanan, ganun. Yun ang gusto kong sabihin sa kanila, ganun. Hindi pa kung may merit, pero... So para ang sinasabi nyo, hindi na niya kailangan pumasok, kundi on-call na lang siya. Ganun po ba? Parang ganun din ba? Di ba? Siyempre kung kontrata, pakyawal, mataas pa nga, di ba? So, yun ang gusto ko. Paano naman po yung kanyang mandatories po sa loob ng ilang taon po na pinagtrabahuan nila bago nyo po i-translate dito bago nyo po ilipat sa pagiging on-call lang o ano po? Kaya nga, sabi ko nga sa kanya, pwede naman tayo magpunta. Hindi sir, hindi yung pag-uusap yung ano dito. Yung inaano namin sir, yung gusto namin tanungin is kung talagang nabayaran ba itong mandatories nitong si Tatay Ricardo. Wala kung anong bayad, hindi ko alam kung anong bayad ang gusto niya. Hindi sir, yung mandatories po ang tinatanong ko. Kung may SSS, PhilHealth, Pag-ibig, for the span of mahigit how many years na nagtatrabaho siya dyan? Hindi naman siya mga 2 to 3 years lang siguro siya nagtrabaho. Pero kahit man sir, ilang taon, kahit araw pa yan isang linggo, may bayad na yan sir. So ang tinatanong ko is, binayaran nyo ba itong mandatories? Hindi ko alam sa opisina kung nagbayad sila. So kung ano kayo sir, boss pala kayo, wala kayong alam no? Kung ano nangyayari dyan sa company ninyo. Kaya nga Kaya siyempre, hindi kasi, alam mo, kinuha pa siya dati para mag-welding. Ako mismo. So talagang okay na talaga sir na pinalitan na kayo ng anak nyo kasi hindi nyo alam kung ano nangyayari sa company ninyo. Oo, kaya nga, hindi. Ako prangkahan naman ako, sinasabi ko rin kay Ricky. Ganun ba? Ako, Ricky. Hindi sir, alam kong prangkahan ka, pinuprangkahan din kita. Ang sinasabi ko is hindi mo alam yung takbo ng kumpanya, napapabayaan na yung tao, hindi mas maganda magsara na lang kayo. Hindi ko naman siya pinababayan araw-araw, diyan kami kumakain. Hindi, sir. Yung pinag-usapan dito ng SSS and mandatories, ang pinag-usapan natin dito is kahit ilang araw yan, may certain pay computed dyan within a month. Kaya nga, kanina tumawag din ako kanya. Sabi ko, pwede naman tayo makasabi. Diba? Sir, ang nakikita ko dito, ang dami yung dahilan, ang dami yung rason eh. Walang aksyon eh. Ano bang gagawin nyo dito para kay Tata Ricardo? Puro kayo daldal, puro kayo sabi, aircon, ganito, ganyan. Ano ba talaga ang gusto nyo mangyari? Hindi, kasi sinasabi niya sa akin, masamang loob niya sa akin. Kahit sino naman, sasama yung loob eh. Walang bayad sa inyo kung ano man eh. Hindi ba? Kaya nga sabi ko sa kanya, hindi mag-usap na lang tayo. Hindi sir, parang hindi kayo madadala sa usap eh. Kinakausap kayo, ang dami yung rason. Wala kayong sinasabing aksyon. Anong gagawin ninyo? Tanong mo na lang kay Nicky. Ayun na nga sir, ano ang pag-uusapan? Anong pag-uusapan? Ano anong gagawin aksyon sir? Yun yung tinatanong ko. Kaya nga kung anong gusto niya, gano'n ba? Hindi sir, ano ang sa tingin nyo ang ma-offer nyo sa kanya? Bakit siya pa yung mag-iisip kung anong gusto niya at sasabihin pa sa inyo? Oo, di ba? Kung anong gusto niya, di ayusin namin. Sige sir. Ang gusto niya, ibigay nyo ang kanyang length of service. May ibibigay ba? Kung mag-usap kami, di ibibigay ko. Wala namang... Hindi, mas maganda Tatay Ricardo, sabihin mo sa dati mong boss ngayon, sabihin mo sa kanya kung ano ang gusto mo. Para makita natin mismo, naka-tape at sasabihin mo mismo. Anong gusto mo mangyari, Ricardo? Ayun sa batas, susundin niya. Ano gusto mong habulin? Sabihin mo na. Yung mga benepisyo ko, wala nga akong overtime eh. Sinasabi niya kasi 2 to 3 years ka lang daw nagtrabaho. Totoo ba yun? 31 years yung sinabi mo sa amin eh. Ikaw ang magsabi sa kanya kasi hindi namin alam kung ano ba yung totoo. Siyempre, magdi-deny naman yan, siyempre. Hindi, pero yung sinasabi natin dito, ano pa yung gusto mong makuha aside from benefits, ganun? Wala ka bang hinihingi anything else? Tsaka ilang taong ka na ba mismo ikaw? Sinasabi, totoo ba talaga yung 31 years? Oo naman. Oo. So, 31 years. 31. Ganito, Sir Benji.
Wag na natin pasikot-sikutin. Nandun na yung pagkakaibigan nyo, pwede nyo pag-usapan. Kaya masama ang loob nito kasi feeling ni tatay is napabayaan siya. Hindi parang hindi mo na ipagtanggol doon sa anak mo sa pagkakatanggal sa kanya. Ngayon, hindi naman dinaan sa tamang proseso yung pagkakatanggal sa kanya. Parang kaswalan lang tayo na, tumigil ka na sa pagtatrabaho mo. Hindi ka na papasok sa sunod na linggo. So, parang nakahang siya. Ano ba talaga? Tanggal ba siya? Pinagpapahinga nyo lang? O ano ba talaga? Di po ba? Kaya nga, yun ang dinasabi. Opo, pag hindi pagbabayad po ng mandatory, mandato po ng gobyerno yan. Dapat binabayaran nyo. Diyan sa SSS po, ang nilabag nyo po dyan, kung hindi ako nagkamali, RA 8282 sa Ligang Batas po yan. Tama, alam ko po. Tama po. May parusa po yan na pagkakakulong po ng 6 na taon. Kaya nga sinasabi ko nga, hindi dapat lumakas sa akin. Maski na yung mechanic kong sinasabi niya ng 2 taon, nagbayad ako ng 50,000 po dun sa, namingi sa akin siya ng konsuelo para uwi na daw siya ng probinsya. Hindi po dapat pa konsuelo yun. Dapat binibigay yun, hindi yun utang na loob. Kaya nga hindi yun utang na loob. Sir, kaya nga kayo kanina pa, ang tinatanong namin ano ang magagawa mo para dito kay Ricardo. Ang inaano namin kanina pa is mabibigay nyo ba ang gusto niya? Kaya nga, sabi mo, pumunta na lang sa akin, mag-usap. So pupunta po sa iyo, mag-uusap po kayo, at ibibigay niyo po kung ano yung nararapat sa kanya. Hindi po yun pa-konsuelo. Tama, okay. So kailan po ba kayo available po para makapunta naman po? Sabi mo, mga Thursday, puntahan niya ako. Kailan? Thursday. Sa Thursday, okay. Sa Thursday daw po, pupuntahan kasi ka. Kasi binigay lang sa akin yung sweldo ko, pinabali niya lang ako, wala ayaw kasi hindi ko Hindi, ikaw na nga magsabi. Ano ba yung kahilingan mo? At handang si Sir Benji. Ganito, para maintindihan mo, sabihin mo ang gusto mo doon sa inyong dating amo. Pagkatapos, sabihin niya, sige, mag-usap tayo, mas maganda, hahayaan ka namin, pero tuluyan pa rin kami makikipag-ugnayan sa'yo. Pagka hindi natupad yun, babalikan namin siya. Kasi tape naman to yung pinag-usapan ninyo. Sige po. Okay po. Sabihin mo yan. Para witness kami. Kailan ba? Thursday daw, Thursday. Thursday, sir. Sir Benji, anong oras po? Anong oras po? Alam naman niya minsan, mapasok na niya, maaga pa ako sa kanya na sa garahe. Okay. Diba? Sige po, papupuntahin namin ito sa garahe, Sir Benji. Sige po. Opo, papupuntahin namin. Huwag niyong pag-iinitan to. Sabihin mo sa anak mo, ha? Huwag siya magsisiga-sigat pag-iinitan to, ha? At ikaw wala na anak mo doon, wala na. Okay, so ikaw yung makakausap. Ayun ang gusto namin marinig, na dapat kayo na ang bahala, hindi dapat yung anak nyo pa yung mag-ano. Anak mo yan dapat na pagsasabihan mo yan Pero sir, alam ko may itat na tayo kaya ayaw din. Opo. Pero dapat, ikaw yung tatay. Dapat tayo kinigaman ako sa anak minumura ka lang. Sige po, kaya nga lagi ko sinasabi ko. Ricky, may sa magandang anak. Okay. Huwag na kayo, huwag niyo pansinin. Ganun ba? Huwag nang pansinin yung anak mo. Okay. Alam naman niya, ba't tinatanong mo sa kanya kung sinasabi kanya ba? Sige, siguro gano'n na lang muna, no? Kaya kami susubaybay sa kanya po. Kayo na po, sabi nyo, aaregloin nyo, aayusin nyo, kakausapin nyo itong kaibigan nyo. Kami mag-aabang po kung talagang matutupad itong sinasabi nyo sa Thursday po. Sana magkasundo po kayo. Ano po? Tututukan namin to, sir, at tandaan mo, nakatape to at kitang-kita na talagang sinabi mo yan. Kapag hindi nyo, sir, tinupad ang sinasabi ninyo dito kay Ricardo, kami ay babalikan namin kayo dyan sa sinabi ninyo. Okay. Okay? Okay po. Okay, salamat sir. Salamat Sir Benji. Salamat po sa pagsagot ng tawag. Okay. Okay po. So, nakita mo naman na nakatape to lahat. Pati kami nakakita kung anong sinasabi niya. Kapag hindi siya tumupad, pwede ka naman bumalik dito at talagang papasama ka na din namin para dun sa gusto mo mangyari dun for DOLE or NLRC. Para tuluyan mo na siya ikasuhan, pati yung anak niya. Kung gusto mo nga isama yung anak niya, edi pwede mong gawin yun. Ha? O ganun. Areglohin naman daw sa ngalan ng pagkakaibigan. Pupunta ka ron, mag-uusap kayo. Kasi anak sa akin kasi dahil yung mga... Hindi, alam ko nga. Pero sinabi na nga niya kanina
na yung mismong anak niya daw na wag na daw pansinin yung anak. Oo, Kaya hayaan ngayon yung yung sinasabi ko, kapag hindi natuloy yung pag-uusap nyo, bumalik ka dito at babalikan namin sila, tutulungan ka namin makalapit sa DOLE or NLRC para makapag-file na ng case sa kanila. Tsaka Kasi sa kapag SSS. once na may SSS din, SSS. tsaka yung mga ibang mga agency na nagbibigay ng benefits. Kasi kapag once na nag-file ka na ng case, pwede mamarkahan or ma-blacklist or whatever man it is yung company na yun. Nakuha mo? So yun lang naman kasi kung syempre dadaan na pa rin natin sa usap-usapan pagka tinaboy ka tapos usap-usapan pa rin. Pagka hindi finailan ng case hindi yan matututo kasi hindi magkakaroon ng marka yung kampanya nila. Dapat matulog ka na yung... Hindi, pero hindi. Pagbigyan muna natin. Kunin muna natin. Binibigyan kung anong natin dapat, para maging Bigyan patas natin tayo. sila ng, Binibigyan natin sila ng pagkakataon na itama ang kanilang mali. Pero kapag hindi, babalikan natin sila. Huwag ka lang papayag na baka baratin ka. Kasi isa, 15,000 konsuelo para makauwi na. At Hindi na dapat ganun. magsampa. Dapat talagang kung ano ibibigay sa'yo, karapat dapat, walang kapalit, walang kondisyon. Kasi ang totoo naman talaga yan, kung binigyan niya sa akin yung sweldo ko, wala na sana problema eh. O, di yun na nga. Kaya nga, Ibibigay yun na yung pag-usapan nyo, iayos nyo na lang. Ganun na lang yung mas magandang magiging Basta laging nandiyan ng pag-uusap DOLE at yung mga government agency kung hindi siya tutupad. Dito kami para tulungan ka. Di Basta tandaan mo. pupunta ka, sabi niya mag-uusap kayo at babayaran ka niya. Kung hindi ka Thursday ba? Sa Thursday po. Alam mo naman daw kung anong oras po yung ano nyo sa garahe. Kung hindi ka satisfied at ayaw mo po, balik ka po sa amin. Makibalitaan mo kami. Then, gagawa tayo ng hakbang. Okay po? Sige po, sige po. Okay. Okay, so maraming salamat Tatay Ricardo at kausapin ka namin mamaya bago ka umuwi. Ha? Sige po, sige po. Okay. At yun naman nakita natin talaga sa case ni Tatay Sweldo Ricardo. lang, napunta tayo sa aircon. Kung saan Saka pa yung napunta tayo sa sinusunod, bagong cellphone, kung ano-ano pa yung binabanggit. Ako'y nalito na. Oo. Kaya siyempre, dito naman sa Bitag, dapat dinediretso na natin kung anong gagawin solusyon na dito na lumalapit sa atin, kung ano magagawa natin para sa kanila. So ngayon, binibigyan natin ng pagkakataon itong kabilang panig para itama ang kanilang mali. Pero siyempre, kapag hindi nila itinama yun, babalikan namin sila. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo, may tatak, tatak bitag, tatak Ben Tulfo, tatak hashtag, ipabitag mo. Susunod! Asawa ko namatay sa aksidente. Motor niya na impound, ayaw i-release, susi nawawala. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Pambansang sumbungan, ipabitag mo! Ngayon naman nagbabalik ulit ang hashtag ipabitag mo. Ngayon naman pupunta tayo sa susunod na sumbong kung saan ang motor na na-impound hindi ma-release dahil nawawala ang susi. Halos isang buwan na raw hindi nagagamit ni Roxanne ang motor ng kanyang mister. Na-impound daw kasi ang motor sa munisipyo ng San Mateo, Rizal matapos ang isang aksidente. Subalit nang ilalabas ng motorsiklo sa impounding, nawawala naman daw ang susi ng motorsiklo. Detalye ng sumbong, panoorin. Ako po ay lumalapit kay Sir Bentol po regarding po sa motor ko na naka-impound sa San Mateo, Rizal. Na-impound po yung motor namin noong December 18, 2022 po. Sa kadahilanan pong nadisgrasya po yung asawa ko. Gamit po niya nung time na yon, automatic po kasi part ng due process po na kailangan i-impound yung motor kasi nag-on process pa yung kaso. Noong December 18 po kasi, galing po yung asawa ko sa Christmas party sa trabaho niya. So, nagtawag pa po yun siya na pauwi na. Mga alas 4, may pumunta sa amin na sa barangay at saka ops na nagsasabi na yung asawa ko is nasagasaan po siya ng truck sa may Banaba po, sa may C6. Doon po namin nalaman, na-confirm kasi pinuntahan ko po siya mismo. Na-denied po yung motor namin na i-release kaagad kasi yung unang motion po na ginawa is regarding po doon sa deed of sale na late na siya natatakan. So which is na-accomplish naman po namin. Sumunod po, inilakad namin, mayroon na kaming court order na pwede nang i-release yung motor. Pero nagkaroon ng problema kasi sa impounding area, hindi alam ko sino yung may hawak ng susi nung time na yon. November 26, pumunta po ako sa police station muna. Kailangan pa nilang mag-release na pwede ko nang kunin yung motor.
Sumunod, dinala ko yung papel papunta sa impounding area kasi hinanap na yung susi. Doon na nalaman ko na wala na ang susi yung motor ko. Kaya kami lumapit dito sa ngayon para sana maiwasan na yung ipasa-pasa kami. Sir Bentol po, sana po matulungan kami, hindi lang ako. Sa susunod po na matutulungan yung tao na sa mga mahirap na proseso na kagaya namin na maasikaso, ma-accommodate kami kaagad. Thank you po sa tulong na maibibigay po sa amin. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Bago natin interviewin si Roxanne, ito muna yung ilang detalye na ibinahagi niya sa atin. So, December 18, 2022, na-aksidente ang asawa ni Roxanne sa San Mateo, Rizal. Dinala raw ang motor ng kanyang asawa sa impounding area dahil kasama yun sa proseso ng kaso. November 2023, lumabas ang order from the court na pwede nang i-release ang motorsiklo. Hindi naman ma-i-release ang motor dahil nawawala raw ang susi. Pinayuhan daw si Roxanne ng munisipyo sa impounding area na si Roxanne na lang daw ang maglalabas ng motor. Subalit, tumanggi naman si Roxanne dahil mapapagastos daw siya ng malaki. Sinubukan ding tanungin ni Roxanne ang impounding area kung nasaan ang susi, pero tinuro lang daw siya sa police investigator. Reklamo ni Roxanne, pinagpasa-pasahan siya sa munisipyo ng San Mateo, Rizal. Ang tanong, kanino ang susi? Nasaan ang mahiwagang susi? Wala raw sa munisipyo, wala raw sa police station. Kanino? Na kanino kaya? Hindi kaya nasa iyo, Ma'am Tonet? Ewan ko lang, baka nasa iyo, Sir Carl. Ilabas na natin yan. Okay, makakasama natin ngayon sa studio, lang live, si Roxanne Pipito. Magandang umaga sa iyo, Roxanne. Ano ang sabi ng impounding? Nasaan daw po ang iyong mahiwagang susi? Yung nakausap ko po nung time na yun is yung CCTV operator nung time na yun. CCTV operator, okay. Sabi niya sa akin, hahanapin niya. Sabi ko, hingiin ko yung number niya para, kasi nagtatrabaho ako Sabi ko, para hindi pa balik-balik. Wag na po, ako nang kukontak sa inyo. So, dumating na yung ilang araw, walang kumontak. So, to make it short, yung bayaw ko, inauthorize ko na siyang na lang kasi pwede naman daw bayaw ko at as long as dala yung ORCR at the same time yung So, court kompleto order. pa yung papeles ninyo? Yes po, yung hawak ko po, kompleto Okay. po yun. So, pagpunta doon, tawag ng tawag ang bayaw ko na hindi i-release kasi sabi niya sa akin, nawala daw yung susi. Pero yung una kong punta doon, alam ko na nawala talagang susi. Ang sabi niya, gawa nila ng paraan, hanapin nila kasi naglipat sila ng opisina. So sabi ko sa kanya, balitaan mo ko kung anong update. So wala talaga. So yung sabi ko, kaysa magsayang ako ng oras na ako pa mismo ang pupunta dyan, dahil kailangan ko magtrabaho 4 yung anak ko na akong bumubuhay. So bayaw ko na lang. Ang sabi naman noon, sabi sa bayaw ko daw na, sige, asikasawin lang. Umabot sila ng hapon. Hanggat wala talaga. So, pinasa na naman sila dun sa pulis. Ang inano nila is yung pulis. Sabi ko, bakit? Kasi nung time na 2 days before, after pagkamatay ng asawa ko, tinanong ko kasi kung nasaan ang susi. Sabi niya, ma'am, sabi ni Sir Rapsing sa akin, yung susi niyo po, nandun po sa impounding kasi yung motor niyo po is nasa impounding area. So, obligado po yun, ma'am, doon po yun, hindi po sa amin. So, ako po, kampante na po ako na nandoon sa impounding area. Nung kukunin na namin, doon ko nalaman na wala daw sa impounding area kasi alam na daw ng pulis dapat na kapag safe keep ang motor, automatic daw na sa pulis. So, si pulis, nahirap akong kontakin si pulis. Kasi yung number niya na dati kong alam is nasira yung cellphone ko. Hindi ko siya makontak. Buti na lang yung number nung asawa niya na isend ko doon sa kapatid ng asawa kong namatay. So, natitrace ko ulit. Tinawagan ko, ganun. Ang sabi naman ng pulis sa akin, ma'am, lahat ng bago ako umalis dyan, lahat tinurn over ko na po doon sa kapalitan ko. So, kinalkal po namin doon yung gamit ng pulis. So, ibig sabihin yung police, hindi na siya doon naka-duty, kundi na-transfer na. Nasa Tanay na po. So nasa Tanay na, nailipat na. Yes po. Ang ginawa niya, sinorender niya lahat ng gamit niya. Sabi niya. Doon sa? Sa police station daw, sa police kapalitan station, niya. Okay. Tama ba ako ng pagkakarinig? Nung una, inamin naman, or alam mo talaga na nawawala at inamin din sa munisipyo, sa impounding na nawawala yung susi. Wala daw doon sa hawak nila na mga susi. Kasi,
ang hawak lang daw nila susi nung time, mga nandoon is yung may ticket. Eh, ang sa amin daw is safe keep daw. Ibig sabihin daw, pulis daw ang may hawak nun. Matanong ko lang, nung nakita mo na ba yung motor ulit? Pinuntahan ko siya nung... Nakita mo nandun pa rin? Nandoon pa rin daw, sabi ng ano ko. Hindi, pero nakita mo mismo? Nakita ko dati. 2 beses. Kasi 2 beses ko pinasyalan. Yung motor ko mismo doon. Baka nawala na o... Kailan yung huling pasyal mo? Or kung sino man yung pumunta para sa'yo? Hearing yun, kung di ako nagkakamali, mga September. Pumunta September ako doon. this year? Yes po. Kamusta naman yung motor mo? Hindi kaya ano na yun? Kasi ang tagal na, di ba? Sira na talaga yung mukha. Kaya tinakpan ko lang nung time na pumunta ako eh. So, yung purpose ng pagkuha mo ng motor, ano yung gusto mo bang makuha? Kahit man sabihin natin sira na yung motor, ganyan, ano bang plano mong gawin? Dapat makuha ko yun kasi medyo nga unfair eh. Saka kasi yung motorsiklo, yun yung parang alaala ng asawa ninyo. No? Kasi nga, sentimental value. ano nga ako, medyo masakit sa part ko kasi yung truck na nakapatay sa asawa ko, mabilis nilang ni-release. Na napatay yung asawa ko. Which is yung tong motor ko na wala namang na-damage eh. Abuti ng 1 taon kahapon, 1 taon ng asawa ko. Kaya kahapon talaga ako lumapit para sana pang 1 taon ng asawa ko na makuha ko na yung motor. Kaya lumapit na ako dito para maipagtanggol din yung karapatan namin na pag mahirap ka la, pahirapan pagkuha ng mga gamit nung kahit may hawak ka na na court order. Sabi ko, porket mayaman, nilabas agad yung nakasagasa. Hindi piso, wala kaming natanggap doon sa nakasagasa sa asawa ko. So sabi ko, napaka-unfair ng buhay pag mahirap ka versus mayaman. Madali ang proseso pag mayaman, pag mahirap, pahirapan talaga, pasa. Kaya sabi ko, sana matulungan kami para doon sa mga susunod man. Wala nang ganun na senaryo doon sa lugar na yun. Mayor, nilapitan ko eh. Pinasalan din ako, punta ka doon kay ganito. Hindi ko na alam kung saan ako lalapit eh. Buti nga ngayon, sa awa ng Panginoon, sabi ko, sagot siguro talaga sa dasal namin na dito kami nakalapit na sana matulungan, maaksyonan, mapabilis. Kasi para magagamit ko, kasi nagtatrabaho ako, na sana yun, magamit ko yun, yung motor kong isa ngayon, magamit. Halimbawa, ipasok namin sa JNT, pasok namin sa mga rider. May income ako, isupport ko doon sa mga anak ko. May court order na to na pwede nang i-release. Yun talagang kaya hindi niya makuha kasi nga wala yung susi. So ang gusto nung impounding, anytime pwede mong kuhanin yung sasakyan. Yun nga lang, dahil walang susi, ikaw nang bahala magpahatak. Yes po, yun talaga. Yun ang sinasabi nila. So tinatanggi kasi safekeeping nga lang naman sila, ipinatabi sa kanila. So baka hindi pa na surrender talaga yung susi sa kanila. Ang nakikita ko siguro dito is kung talagang nawawala yung susi at hindi na mahanap, dapat kung gagawin man yung locksmith or yung pagpapalit ng mga keyholes or whatever, dapat sagot na dapat ng kung sino man yung responsible. I think yung nakikita natin dito is yung mismong may hawak ng motor, which is kung hindi ako nagkakamali yung San Mateo impounding. For sure kasi dito nagkaroon ng kapabayaan talaga eh. Ma'am, labas ka na dito. Pero dalawa lang yan, either nasa police or nasa police o nasa impounding. So ngayon nagtuturuan sila kung nakasaka. Siguro ipahula natin kung saan sa kanila. Sino sa kanila. Kasi yung isa, yung police, tumatangging nasa kanya. Yes po. Impounding, tumatanggi na hindi naman na-surrender sa kanila. So na kanino? Nagtuturoan sila ngayon, which is ang pangit tignan. Parehas kayong government, di ba? Police din, under DILG, nagtuturoan kayo. Hindi maganda yung gano'n na. Ito si Madam, makikita natin talagang umiiyak na siya. Gustong-gusto niyang mabawi yung motorsiklo ng mister. Pero ito na, yung mga government, natin, nagtuturoan. Wala sa akin. Kanino nga ba talaga? Hindi, dapat may gawin kayong action dito. Hindi yung hayaan nyo na lang dito yung yung lumapit sa amin na, di ba? Bagay kasi kahapon nung paglapit ni
ni ma'am sa atin is agad natin hinanap at tinawagan natin kung sino ba talaga yung police investigator nito. No, tapos ay nakausap tayo na si Corporal Rapsing, tama po ba? Kaso si Corporal Rapsing kasi nalipat na siya from San Mateo to Tanay, Sir Carl. So may naman siya kahapon, may inoffer naman siya, Sir Carl, kahapon na na tulong kay ma'am. Actually, dito naman na December 18, 2023, nakausap ng bitag ang staff ni Police Corporal Rapsing para sa susing nawala. Ayon kay Rapsing, ay maayos raw niya na turnover ang susi ng motor sa impounding area, and bago raw siya ma-assign sa Taytay Rizal, binigay niya ang susi sa munisipyo. Ngayon naman na nakikita natin, ang sinasabi daw ng police is talagang binigay niya daw sa munisipyo. Pero sa ngayon is wala pa rin ng statement yung munisipyo or kung sino man ang in charge dun sa municipal hall. Yes, sir. Nung tinawagan din natin kahapon, kanina actually, yung munisipyo, ang sinabi ng munisipyo, wala sa kanila. Yung sa tinawagan natin kanina, yung DPOS, no? Ng San Mateo, yung Department of Public Order and Safety. Sila yung may hawak ng impounding ng San Mateo. So ngayon, tinatanggi rin nila na nasa kanila yung susi. Kaya hula-hula tayo dito kung kanino, nasaan ang susi. Pero nung nakausap nga natin yung chief nung sa DPOS, ang sinasabi nila parang, Sir Carl, ayaw ko mang anuhin, parang nagagalit pa to sino ba tong Anong pangalan nun? Yung sa Trumper? Yung chief ng DPOS. Tagal nga Kanina pa nahihirapan ng tao dun sa pangalan, di pa ilagay dun. Ayun. Yung DPOS, Oo, ito yung pangalan, si Major Ramil San Jose. Ng San Mateo Rizal Department of Public Order and Safety. Ngayon naman, meron na pag-uusap. Actually, trinay namin, kung hindi ako nagkakamali, trinay kontakin ng aming staff. Itong si DPOS si Ramil, si Ramil, ano? Yes, and nagkaroon ng hindi magandang pag-uusap. May nasabi pa sa akin ng aking staff na meron pa daw pambabastos. Nangyari, parang ang sabi daw is nagbigay na siya ng kanyang pahayag, hindi na daw siya ere kung ano man yun. Hindi dapat ganun makipag-usap ang isang government official. Because public office is public trust. I repeat that. Public office is public trust. Kung ano man yung problema ng isang kababayan ninyo dyan, dapat ginagawa ng paraan. Hindi basta-basta mang tataboy dahil man mahirap man o mayaman o kung ano man yun, hindi dapat ganun. Dahil man kung ano man yung tingin ninyo sa bitag, wala kaming pakialam. Ang gusto lang naman namin is tulungan itong si Miss Roxanne. So pinapatunayan lang nila yung hinagpis nitong ginang, no? Nasabi nga natin namatayan na, ay gusto lang makuha yung alaala ng kanyang asawa. Ay pinapatunayan nila kung gaano talaga kahirap lumapit sa inyo po. Major Ramil San Jose, no? Ako, dati ka pa namang major problem. Major problem ka talaga. Hindi maganda pakinggan, no, Ma'am Tonet, Sir Carl, na sasabihin ng isang government official na hindi na kami sasagot sa inyo dahil sinabi ko na sa telepono. Di ba? Parang ang kailangan namin dito cooperation ng LGU. Di ba? So, kayo, taong gobyerno, binabayaran kayo ng taong bayan. Sana makipagtulungan kayo, no? Hindi yung magiging rude kayo sa amin, no? Na kami humihingi ng cooperation pero kayo sasabihin nyo, hindi na kayo sasagot dahil sinabi nyo na sa telepono. Baka naiintindihan ko na kung bakit tayo sumagot. Kasi wala naman talaga siyang isasagot. Dahil ang sasabihin niya lang din, tinuturo niya din yung police, kagaya ng sinasabi ni Ma'am dito. So, talagang merong problema at nakikita mo talaga yung asal ng tao na to kasi siguro isip niya magigisi ako dito kasi wala akong ginawa. Talaga wala kang ginawa. Pero itong si Major Rapsing, hindi natin alam, bumabawi, no? Si Major Rapsing. Sabi nga ni Major Rapsing, sige, para matapos na lang yan at naintindihan ka at nahihirapan ka, siya na mismo tutulungan ka. Okay, para makuha mo yung motor doon sa impounding. Siya mismo mag-extend. Ayaw lang niya Sir Carl ayaw lang ni Corporal John Rapsing. Ngayon, ang gagawin nila,
Nakaschedule ka na po, ma'am, no, bukas para makuha nyo na yung motor doon sa impounding And, at siya mismo mag-a-assist sa'yo. Tuluyan kami makikipag-ugnayan sa'yo para magkaroon ng maayos ba na koordinasyon para hindi dire-diretso yung proseso ng pagkuha mo ng motor. Kasi syempre magiging mahirap doon sa isang bagay kapag hindi ka, for example, nakipag-usap sa amin tapos nagka-problema. Syempre, kami yung medyo mababalikan dito kasi kami yung nagsabi na pakiayos na lang to. So gusto namin na tuluyan namin matutukan para at least makamit mo man na yung gusto mo mangyari, which is makuha yung motor. And hopefully yung mga, kung ano man na naiisip mo na pang negosyo, kung ano man, ay matupad. No? At again, ulitin ko lang, hindi ko talaga nagustuhan ng asal lang nitong si... pakiulit nga, sino nga itong... si Major Ramil. Major Ramil. Oo, Major Paano Ramil. kaya kung makaabot sa DILG to, no? Hindi, papaabot natin sa DILG. Papaabot natin sa DILG, tatanungin natin kung anong mga legal repercussions ang mangyari dito kay Major Ramil dahil sa kanyang pakikitungo. Unang-una, ulitin ko kagaya ng sabi ng aking ama, that we are the media, the fourth estate, the eyes and the ears of the people. Because we want to be able to see, check and balances yan eh. Government and media, check and balances, dapat meron yan. Bakit simpleng pakikipag-usap lang ng media, napakahirap, paano pa kaya yung mga maliliit na tao? Ito na nga ginawa na natin, nag-check tayo at nakita natin na ganun pala ang asal ng isang government official, LGU, no? Parating din natin sa mayor niya, dyan sa San Mateo. At tuluyan namin tututukan ito, tatawagan namin yung... Office of the Mayor o kung sino man mas nakakataas pa dito sa Major Ramil na ito. Wala kaming pakialam kung major ka pa. Kasi kung ano man major mo, wala kaming pakialam kung major, corporal, whatever, general, whatever. Ang ano naman dito, wala kaming kinakampihan at tuluyan lang kami magsiservisyo sa mga tao naman lumalapit sa amin. Okay, ma'am. Masaya ka na makukuha mo na yung motor, ha? Major Rapsing, si Corporal Rapsing. Siya na yung tutulong sa'yo, nag-commit na siya sa atin. Tuluyan lang kayo makipag-usap sa amin kasi tuluyan kami magmo-monitor sa pangyayari at proseso na mangyayari doon. At talagang titignan namin kung talagang tutupad itong si Corporal Rapsing. Si Corporal Rapsing. Ang hirap ko si alahanin yung pangalan. Corporal Rapsing dito sa kanyang sinasabi. So, ayun ang maganda na pwede natin magawa para sa inyo, ma'am. Okay na ba yun sa inyo? Siguro po. Siguro. Bakit siguro, ma'am? Bakit siguro? Siguro pag makuha na. Parang mas panatag yung loob. Kaya, ma'am, nandito kami, sinasabi namin sa inyo, na gusto namin na ma-monitor ikaw. Yung sa pagpunta mo, sa lahat ng kilos at galaw mo doon sa itong si Rapsing. Para magkaroon ng maayos man. Kasi kapag nakikita namin or marinig namin siya, tinataboy ako, ganyan, pinuulit lang yung ginagawa niya dati, tatawagan namin, pati happy niya, wala kami pakialam. Tatawagan namin kung sino kung para makatulong sa inyo. Yes, Okay po. Okay. Masaya na si ma'am. Sige, oo. No? So magandang yan, pamasko kay ma'am. Makuha niya yung motor ng kanyang mister. Kahit papaano, di ba, yung alaala ng kanyang mister, kasama niya ngayong Pasko. Pero siyempre... Regalo na natin sa kanya yun. Okay, ma'am? Okay, Sir Carl. Kaya yun, hinggit sa sumbungan, imbestigahan. Ano mang reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyon ang nag-iisang pambansang sumbungan, Tulong Tulfo, Serbisyong Tulfo, Tatak Tulfo, sa ngalan po ni El Tigre Ben Tulfo, ito ang hashtag ipabitag mo.